epekto ng shearline sa Timog Luzon, malalakas na pag-ulan, landslide at pagbaha. Maaring maranasan, hanging amihan, magdudulot ng maalong karagatan at malamig na panahon. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, narito ang ating update sa panahon ngayong araw ng Lunes, February 9, 2026 na. Patuloy nating mararanasan ang epekto ng dalawang pangunahing weather system, ang shearline na nakakaapekto sa Southern Luzon at Northeast Monsoon o hanging amihan na nakakaapekto naman sa mga natitirang bahagi ng Luzon. Ang kombinasyon ng dalawang sistemang ito ang dahilan kung bakit may mga lugar na makakaranas ng mga maulap na kalangitan, pag-ulan at mga maalong karagatan. Narito na ang mga lugar na apektado ng shearline. Mga kababayan, ang shearline ay ang pagsalubong ng malamig na hangin mula sa amihan at mainit na hangin mula sa silangan. Kapag nagtagpo ang mga ito, nagdudulot ito ng malalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan sa bawat madadaanan nito at apektadong lugar. Narito na mga apektadong lugar. Lugar ng Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Quezon, Northern Samar, Eastern Samar. Inaasahan na panahon ay maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagbugso o thunderstorm. Posibleng epekto nito ay flash flood at pagguho ng lupa, lalo na sa mga bulubunduking lugar at sa mga mabababang lugar. Mga kababayan, kung kayo ay nasa mga probinsyang ito, lalo na sa mga lugar na madalas bahain, mag-i-alerto sa pagbiglaang pagtaas ng tubig, lalo na sa low-lying areas malapit sa ilog. Narito naman ang mga lugar na apektuhan ng hanging amihan. Ang Northeast Monsoon o hanging amihan ay nagdadala ng malamig at mamasa-masang hangin mula sa hilagang silangan. Narito ang mga lugar na mayroong pag-ulan dito sa Cagayan Valley, Nueva Ecija, Bulacan, Aurora, Rizal at Laguna. Ang panahon ay maulap na kalangitan at may tuloy-tuloy na pag-ulan. Posibleng epekto nito ay ang flash flood at landslide sa mga bulubunduking lugar. Sa Metro Manila naman at CAR at sa natitirang Calabarzon, maulap na kalangitan at may hinang pag-ulan lamang. Walang inaasahang malaking epekto sa mga lugar na ito. Sa natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap, pansamantalang mahihinang pag-ulan lamang ang mararanasan sa lugar na ito. Sa natitirang bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan at may mga isolated rain shower o thunderstorm na mararanasan at dulot ito ng localized thunderstorm. Babala ay posibleng magkaroon ng flash flood at pagguho ng lupa sa panahon ng malalakas na thunderstorm. At para sa ating kondisyon ng ating hangin at karagatan dito sa may bandang Northern Central Luzon at silangang bahagi ng Southern Luzon kasama ang Visayas. Ang hangin ay malakas hanggang gale force wind at na may direksyon pa northeast. Ang alon ay mula 2.8 hanggang 5.5 metro ang taas. Maalon hanggang napakaalon ang kondisyon ng karagatan. Babala sa ating mga kababayang mangingisda, mapanganib ang paglalayag sa ganitong kondisyon ng dagat. Kaya manatili na lang po muna tayo sa ating tahanan at pantalan. Sa natitirang bahagi ng Luzon, ang hangin ay katamtaman hanggang malakas na may alon mula 1.2 hanggang 3.4 metro ang taas. Ang kondisyon ng dagat ay katamtaman hanggang maalon. Sa natitirang bahagi ng bansa naman, ang hangin ay mahina hanggang katamtaman. Ang alon ay mula 0.6 hanggang 1.8 metro ang taas at ang kondisyon ng dagat ay bahagyang maalon. Para sa ating temperatura mga kababayan, minimum temperature na itala 24.9 degrees Celsius at ang maximum temperature naman na itala ng 25.9 degrees Celsius. Mga kababayan, kung mapapansin ninyo halos magkalapit ang minimum at maximum temperature. Ibig sabihin, maulap at malamig ang panahon sa Metro Manila at sa ibang kalapit na lugar. Para sa ating tides and astronomical information sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang alas 6:22 ng umaga at lulubog naman ito bandang alas 5:58 ng hapon. Mga kababayan, ang buwan ng Pebrero ay karaniwang panahon ng amihan season sa Pilipinas. Sa mga nakaraang taon, ang shearline sa panahong ito ay nagdulot ng malalakas na pag-ulan sa Bicol at Eastern Visayas.
pagbaha sa ilang bahagi ng Southern Luzon at pagkaantala ng biyahe sa dagat dahil sa maalong karagatan. Kaya patuloy po tayo nagpapaalala sa ating safety reminders. Iwasan ang pagtawid sa baha, bantayan ang mga anunsyo ng inyong local government offices o LGU at siguraduhin malinis ang mga kanal at daluyan ng tubig upang maiwasan ang pagbaha at pagbara ng mga estero. I-secure ang mga bubong at gamit sa labas ng bahay dahil sa malalakas na hangin. Iwasan muna ang paglalayag kung maliliit naman ang bangka na dala ninyo. Para sa ating buod na ulat, shoreline nakakaapekto sa Southern Luzon, Bicol at Western Visayas. Hanging amihan naman ang nagpapalamig at nagdadala ng ulan sa malaking bahagi ng ating bansa, partikular sa Luzon. Malalakas na hangin at alon sa hilaga at silangang bahagi ng ating bansa at posibleng pagbaha at landslide sa ilang mga lugar. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Panaghoy, chapter 3, 22 hanggang 23. Ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Araw-araw ay ipinapakita niya ang kanyang habag, dakila at katapatan ng Panginoon. Mga kababayan, tuwing may bagong araw, may bagong biyaya at bagong pag-asa mula sa ating Diyos. Kahit pa may habagyo, ulan o posibleng o problema ng buhay ay pinapaalala sa atin ng talatang ito na kanyang awa ay laging sariwa at sapat para sa ating pangangailangan. Maari tayong magtiwala na anuman ang mangyari, ang katapatan ng Diyos ay hindi nagbabago. Mga kababayan, maraming salamat sa iyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel, Pilipinas Weather Ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.